Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya? At napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, good day, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa aking episode na patungkol dito sa kasinungalingan na ginawa ni Jolito Daig at ng isang member ng 3A Media, Bestado. Ito ay may kinalaman doon sa kanilang interview about sa sakristan ko noon, kung saan nagsinungaling ang itong ini-interview na halata naman na na pinagplanuhan. Okay. So, atin muna pakinggan kung paano kaya pagkakasabi ng dalawang ito. Narito ang naturang video. Tignan natin Yan. Reasonable yung kaya anong nag-stay ko sa inungdan? Bakit daw siya nag-stay? Reasonable daw nung siya ay mag-stay. Kasi akong pagkasakastas pare, ibaoran may ni Father Maning una sa Father Sumpay ko. Sila daw ay binigyan ng ng batas. Ibalauran. Binigyan ng batas. Anong batas 'yon? Baoran gimi nga dili pwedeng basag Biblia kay wala may authority. Hoy, hindi daw pwedeng bumasa ng Biblia dahil walang authority. Ilang ordinadong tao may basag Biblia? Hindi daw pwede ang ordinaryong tao bumasa ng Biblia. Ang pagkakaalam ko, ang may batas na ganyan ay INSE. Ha? Ang alam ko, ang may ganyang uri ng batas ay INSE ni Manalo. So sa Katoliko, walang ganyan na kautusan. Actually, ating basahin sa sa ChatGPT ha. Totoo ba? Tanongin sa ChatGPT ha. Totoo ba ang sinabi ng isang SDA na 3A Media member? Na member ng 3A Media, kung saan ang mga sakristan daw o ang mga ordinaryong tao ay pinagbabawalan ng mga paring Katoliko na magbasa ng Biblia. Ay, totoo ba ito sinasabi nito? Tingnan nyo ha. Ating ulitin na tanong ko dito, totoo ba ang sinabi ng isang SDA na member ng 3A Media kung saan ang sakristanda o ang mga ordinaryong tao ay pinagbabawalan ng mga paring Katoliko na magbasa ng Biblia? Ating alamin kung totoo ba ang sinasabi ng ininterbyong yon o isa lamang bunga ng kasinungalingan. Tuloy natin. Ito ang pahayag. Ang pahayag ng isang SDA mula sa 3A Media na pinagbabawalan ng mga paring Katoliko ang mga sakristan, ordinaryong tao na magbasa ng Biblia ay hindi totoo. Straight to the point. Hindi totoo. Therefore, sinungaling talaga ang 3A Media. Sinungaling talaga ang mga Sabadista. Yan sinasabi ko sa inyo, Sabadista pa more. Hindi totoo
at isa na namang lumang paninira na walang batayan sa turo ng simbahang Katolika. Sa madaling salita, yung sinabing yun ng 3A Media ay isang paglabag sa Exodo 20:16. Ano nga ang nakalagay sa Exodo 20:16? Ating basahin na nakalagay dito. Sabi dito sa Exodo 20:16 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Yung ginawa nung media member na yon ay isang tahasang paglabag sa kautosang ito. Ano ang mangyayari kung nilabag ng SDA ang kautosang ito ayon sa kanilang mismong katuruan? Santiago Kapitulo 2 versikulo 10, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Sa madaling salita, kung sino man ang in-interview na yun ni Julito Daig ay isang ebidensya na ang mga SDA ay lumalabag sa ikawalong utos na huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. At bawat araw, bawat oras at minuto na ito kanilang nilalabag. Anong nangyayari? Nalalabag nila ang buong kautusan. Kaya itigil nyo na yung kakapalan nyo ng muka na sasabihin ninyong tumutupad kayo sa mga utos. Kalokohan. Isang matinding kalokohan ang claim ng mga sabadingding na tinutupad daw nila ang lahat ng utos, araw-araw nilalabag ang Exodo 20:16. Ating ituloy pagbabasa ng katurang ano daw? Hindi totoo at isa na namang lumang paninira na walang batayan sa turo ng simbahang Katolika. Ngayon, at malinaw na wala sa tamang konteksto kahit noong sinaunang panahon. Narito ang buong paliwanag. Ang simbahang Katolika ay nananawagan sa lahat na magbasa ng Biblia. Itinuturo mismo ng Catechism of the Catholic Church sa paragraph 133 ay ganito. The Church forcefully and specifically exhorts all the Christian faithful to learn the surpassing knowledge of Jesus Christ by frequent reading of the divine scriptures. Ano daw ang nasa official na turo ayon sa Catechism of the Catholic Church? Ipinipilit ng simbahan na ang mga tao ay pag-aralan ang Biblia. Tapos sabi nung in-interview na bawal daw sa kanila magbasa ng Biblia. Malaki ang aking pagdududa na ang in-interview yon ay isa sigurong member ng INC. Kaya lang ibinabato niya sa Katoliko ang kanyang mga bintang. Tuloy natin. Yan. At ayon pa dito sa ating binabasa, sa mga misa at Bible study nga, ang mga pare at lay minister ay patuloy na hinihikayat ang pagbubukas at pagninilay sa Biblia. Tapos sasabihin nung sinungaling na yon na 3A Media na pinagbabawalan daw sila. Hindi naman yan. Ang mga sakristan, mga miyembro ng lay ministry at lahat ng Katoliko ay may access at karapatan na magbasa ng banal na kasulatan. Pangalawa, ang dating issue ay hindi pagbabawal, kundi proteksyon laban sa maling pagbasa. Sa kasaysayan, may panahong nilimitahan ng simbahan ng paggamit ng Biblia ng mga hindi marunong magbasa o wala sa tamang katekises. Yung in-interview, marunong namang bumasa. Mukha yatang talagang niloloko tayo ng 3A Media. Hindi lang ito ang bago, sapagkat ito ang isa sa mga panlolokong ginawa nila simula pa nung unang panahon. Sabi ganito, hindi dahil ipinagbabawal ang Biblia kundi upang maiwasan ang maling interpretasyon na naging sanhi ng mga heresiya noong panahon ng Protestant Reformation. Yung in-interview ni Daig, wala na sa panahon ng Protestant Reformation. Yan, magsinungaling pa more. Sabadista kasi kayo. Kaya mga ano kayo, grupo ng mga sinungaling. Sabi dito halimbawa, sa Council of Toulouse noong 1229, binigyang babala ang mga may maling gamit sa Biblia
lalo na yung mga Cathars na nagkukunwari banal pero mali ang aral. Pero ang misa, ang turo at ang sakramento ay laging nakabatay sa Biblia. Kaya hindi ko kailanman itinago. Number 3, ang mga Katoliko ay may access sa Biblia sa misa araw-araw. Sa bawat misa, may unang pagbasa. Sabi niya, bawal daw magbasa. May kalawang pagbasa, may ebanghelyo, may salmo responsorio. Ibig sabihin, ang mga Katoliko ay laging exposed sa salita ng Diyos. Hindi ito tinatago, kaya yung 3 media na yon, sinungaling. Okay, number 4. Maraming Biblia ang inaprubahan ng simbahan para sa mga ordinaryong tao. Ang Biblia ng Sambayan ng Pilipino, ang Bagong Tipan para sa mga pamilyang Pilipino, at Christian Community Bible ay lahat aprobado para gamitin ng mga lay people, kasama ang mga sakristan. Ano yung sinasabi ng 3 media member na yon? Yon ay isang bunga ng matinding kasinungalingan. Ha? Yon ay isang bunga ng matinding kasinungalingan. Ano sabi dito? Konklusyon, hindi totoo na pinagbabawalan ng mga pari ang mga sakristan ordinaryong Katoliko na magbasa ng Biblia. Pangalawa, sa katunayan, hindi kahit ito sa mga misa, catechesis, sa Bible study, at sa mga printed Bibles mismo. Ang ganitong akusasyon ay ilang member ng SDA ay lumang propaganda na, layong siraan ng simbahang Katolika gamit ang out of context na kasaysayan. Amo? Nakamotor pa kayo? Tapos mga out of contexter pala kayo? So yan ay isang batayan na hindi totoo yung sinasabi nila na na ipinagbabawal daw sa simbahang Katoliko ang magbasa ng Biblia. Yon ay isa sa matinding kasinungalingang ginawa ng mga Sabadistang ito. Ating ituloy, ano pa sinabi niya? Yan. At ayon pa dito sa ating binabasa, sa mga misa at Bible study nga, ang mga pare at lay minister ay patuloy na hinihikayat ang pagbubukas at pagninilay sa Biblia. Tapos sasabihin nung sinungaling na yon na 3 media na pinagbabawalan daw sila. But hindi naman niya. Ang mga sakristan, mga member ng lay ministry at lahat ng Katoliko ay may access at karapatan na magbasa ng banal na kasulatan. Pangalawa, ang dating issue ay hindi pagbabawal kundi proteksyon laban sa maling pagbasa. Sa kasaysayan, may panahong nilimitahan ng simbahan ng paggamit ng Biblia ng mga hindi marunong magbasa o wala sa tamang katekises. Yung in-interview, marunong namang bumasa. Mukha yatang talagang niloloko tayo ng 3 media. Hindi lang ito ang bago, sapagkat ito ang isa sa mga panlolokong ginawa nila simula pa nung unang panahon. Sabi ganito, hindi dahil ipinagbabawal ang Biblia kundi upang maiwasan ang maling interpretasyon na naging sanhi ng mga heresiya noong panahon ng Protestant Reformation. Yung in-interview ni Daig, wala na sa panahon ng Protestant Reformation. Yan, magsinungaling pa more. Sabadista kasi kayo. Kaya mga grupo ng mga sinungaling. Sabi dito, halimbawa, sa Council of Toulouse noong 1229, binigyang babala ang mga may maling gamit sa Biblia, lalo na yung mga Cathars na nagkukunwari banal pero mali ang aral. Pero ang misa, ang turo at ang sakramento ay laging nakabatay sa Biblia. Kaya hindi ko kailanman itinago. Number 3, ang mga Katoliko ay may access sa Biblia sa misa araw-araw. Sa bawat misa, may unang pagbasa. Sabi niya, bawal daw magbasa. May kalawang pagbasa, may ebanghelyo, may salmo responsorio. Ibig sabihin, ang mga Katoliko ay laging exposed sa salita ng Diyos. Hindi ito tinatago, kaya yung 3 media na yon, sinungaling. Okay, number 4. Maraming Biblia ang inaprubahan ng simbahan para sa mga ordinaryong tao.
Ang Biblia ng Sambayan ng Pilipino, ang bagong tipan para sa mga pamilya Pilipino at Christian Community Bible ay lahat aprobado para gamitin ng mga lay people kasama ang mga sakristan. Ano yung sinasabi ng 3 media member na yon? Yon ay isang bunga ng matinding kasinungalingan. Ha? Yon ay isang bunga ng matinding kasinungalingan. Ano sabi dito? Konklusyon, hindi totoo na pinagbabawalan ng mga pari ang mga sakristan ordinaryong katoliko na magbasa ng Biblia. Pangalawa, sa katunayan, hindi kahit ito sa mga misa, katekeses, sa Bible study, at sa mga printed Bibles mismo. Ang ganitong akusasyon ay ilang member ng SDA ay lumang propaganda na, layong siraan ng simbahang katolika gamit ang out of context na kasaysayan. Amo? Nakamotor pa kayo? Tapos mga out of contexter pala kayo? So yan ay isang batayan na hindi totoo yung sinasabi nila na ano daw, bawal daw sa sa simbahang katoliko daw ang magbasa ng Biblia. Mali, kasi nungalingan yung sinasabing yun ng 3 media member na yon. Natin panoorin pa yung mga sinabi nila sa kanilang video. Narito. Karon nalingaw ko basa ko kamatikol nga ni abot ang pare. Na-injure siya sa kakabasa daw pero hindi niya daw niya napansin, dumating daw yung pare. Basta. Yaksyonan kong sipa, yaksyonan kong suntok. Ay, yaksyonan daw siya sipa. Yaksyonan daw suntok. Buk ni mo doon. Ito isang ebidensya na kapag sabadista kayo, gaganyan nila yung mga utak ninyo. Kung gaano sila mapanira sa ating, sige lang, tuloy lang nila yung ganyang ugali. Total, tayo naman ang mabibless. Diba? Sinasabi na yan ni Kristo doon sa Old Testament, sa New Testament, kung saan sinabi niya sa Mateo 10:25, pasahin natin na ano pagkakasabi niya dito sa Mateo 10:25. Ito Mateo 10:25, ganito pagkakasabi ni Kristo, Sabi niya, sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro at sa alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? At yan ang ginagawa nitong isang member na ito ng 3A Media, kung saan sanabi niya na siya daw ay inaksyonan daw ng suntok. Inaksyonan daw siya ng sipa. Grabe. Sanay na sa kasinungalingan. At nanawagan ako sa mga taong ito, kaso nga lang walang tumugon. Julito, hindi tumugon. Itong taong ito, hindi rin tumugon. Walang tumugon sa sobrang takot. Wala. Ngayon, ating ituloy yung kanyang mga pinagsasabi dito. Putis ko pare. Itong gawas ko sa kumbento. Nang dahil daw doon, lumabas siya sa kumbento. Maraming mga sakristan ang nagkasala, gaya ng ginawa ng isang sakristan namin doon sa Loon, si Brother Baba, kung saan naglaro siya ng misa. Nung naglaro ng misa, nung nagpa-perform siya daw siya kunwari ng misa, siya daw ay pare, pero ang istolang sinuot niya, yung real na istola. Nakita ng sakristan mayor, pinagalitan, nasuspend siya, pero hindi yun dahilan para umalis sa kumbento. Ang sinasabi ng taong ito, inaksyonan siya ng sipa, ng suntok, ng dahil lang daw sa siya ay nagbasa ng Biblia, ay isang matinding kasinungalingan. Balang araw, pagbabayaran mo yan sa araw ng paghuhukom. Yan kasinungalingang sinasabi mong yan, pagbabayaran mo yan sa araw ng paghuhukom. Tuloy natin. Ang akong lolo na may Biblia nga kabilin sa katigulangan. Ang kanyang lolo daw meron na Biblia, kung saan naman daw sa kanyang mga ninuno. Ibasa na ko. Nagbasa lang daw siya. Dito na ko nakaplagan nga tinong na pagsimba Ginoo adlaw na Sabadong Sugo. Ay, doon daw yung nalaman na ang araw ng pagsamba sa Panginoon ay Sabado daw inutol. Ay, teka lang.
Huwag mong sabihin sa akin na ang Biblia ng lolo mo na galing sa kanyang mga ninuno, yung salin ni Monsignor Yap. Hindi na ako maniniwala doon. Bakit? Wala sa Bibliang Katoliko sa panahon natin ngayon, yung Bibliang yon. Ang mga Sabadista lang ang nagtatago ng salin na yon. Imposibleng may kopya ang lolo niya. At saka eto matindi. Nung ito'y napansin niya, Katoliko pa siya. At yung lolo niya Katoliko din. May Bibliang ganon? Imposible. Pangatlo. Kakabuklat pa nga ng Biblia, nakarating ka sa Exodo 20. Alam nyo mga kapunto, sa totoo lang, ako yung unang nagbasa ng Biblia. Ang una ko talagang binasa is the Book of Revelation. Talagang unang binasa ko. Ito naman, nagbasa sa Exodo 20 nagsimula. Come on, magsisinungaling pa eh. At kung Bibliang Katoliko yan, hindi naman kay Monsignor yan, walang nakalagay na Sabado doon. Sabi niyo, Sabado daw. Sabado? Hindi. Tuloy natin. Tani talaga magsinungaling, ano? Tuloy natin. Ha? Ayan. Kung singalan sa pare, para maingon mga sipde nga, ginaot daw sila, butang-butang daw. Father Sumpayko, Father Manang Labaho. Ayan. Father Sumpayko at saka Father Maning Labaho. Ang lakas ng loob niyang pangalanan kasi alam niya na ang mga pare sinasyapo-syapol. Hindi na matunto ng mga paring yon. O di kaya, sa tandaan niyang yan, hindi mo na matatanong yung mga paring yon. Malamang patay na ang mga yon. Ay, ang lakas ng loob niyang magpangbibigay ng pangalan, kunwari pa siya. Ang masarap pangalanan yung buhay pa at matatanong mo pa. Yun ang masarap tanungin. Pero yung matagal ng patay, tanda mo na puti na yung buhok mo. Tanda mo na. Hindi yung mga paring yung patay na yun. Paano matatanong ang mga yun? Ang lakas ng loob magpangalan. Pero doon siya bumagsak sa unang sinabi niya na nagalit daw nung nagbasa siya ng Biblia. Ba't magagalit? Opisyal na turo ng simbahan Katoliko na ipabasa sa mga ordinaryong Katoliko ang Biblia. At itanongin sa ChatGPT para makita natin ang kasinungalingan ng taong ito. Okay? So, at itanongin na sa ChatGPT ha, para makita ninyo sinungaling talaga ang taong ito ha. Maaari mo bang ipakita ang mga official Catholic document na aral nga sa Katoliko na ipabasa ang Biblia sa ordinaryong tao, lalo na sa kapanahunan natin ngayon? Anong sagot ni ChatGPT rito? Maaari mo bang ipakita ang mga official Catholic document na aral nga sa Katoliko na ipabasa ang Biblia sa ordinaryong tao, lalo na sa kapanahunan natin ngayon? Oo, ito sagot sa ChatGPT. Oo, may malinaw at opisyal na mga dokumento ng simbahan Katolika na nagtuturo at humihikayat sa lahat ng Katoliko pa kasama sa Kristan. Ha? Lahat ng Katoliko kasama sa Kristan. Kaya kung sino man itong in-interview ni Julito Daig dito, nako, magbabayad ka sa araw ng paghuhukom. Wala pa namang kumpisal sa inyo. Sabi, kabilang ang mga ordinaryong tao na magbasa ng banal na kasulatan, heto ang ilan sa mga pinakamatibay at authoritative sources. Una, Catechism of the Catholic Church, paragraph 133. The Church forcefully and specifically exhorts all the Christian faithful by frequent reading of the divine scriptures to learn the surpassing knowledge of Jesus Christ. Therefore, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Nasaan yung sinasabi nila bawal daw? Bawal daw.
Tagalog, paliwanag, mariin at tahasang iniaatas na simbahan sa lahat ng mananampalataya na madalas basahin ng banal na kasulatan upang mas makilala si Kristo. Ang hindi pagkakilala sa kasulatan ay hindi pagkakilala kay Kristo. So yung sinasabing yun, nitong taong itong napakaubod ng kasinungalingan ay matindi sa kasinungalingan. O tuloy pa natin, number 2 document, Catholic document, De Verbum, Dogmatic Constitution on Divine Revelation, Vatican II. Sabi dito, easy access to sacred scripture should be provided for all the Christian faithful. Sabi niya, bawal daw magbasa ordinaryong membro. Sino niloloko mo? Sino niloloko mo? Baka mga INC ni Manalo bawal magbasa. Kasi pasugo lang ang pinapabasa. Pero sa Katoliko, hindi ganyan. Napakasinungaling mo talaga. Oh, nanggigigil ako sa iyo. Ang sarap mo talaga. Makaharap lang kita. Ewan ko na lang kung anong magagawa ko. Tuloy natin. De Verbum number 25. Anong sabi rito? The Sacred Synod also earnestly and specifically urges all the Christian faithful, especially religious, to learn the surpassing knowledge of Jesus Christ by frequent reading of the divine scriptures. Let them remember, however, that prayer should accompany the reading of sacred scripture. Sabi niya, bawal daw. Napakasinungaling. Number 3, Catholic document, Verbum Domini, by Pope Benedict XVI, 2010. Sabi sa Verbum Domini number 72, the Synod wished to see a greater promotion of Lectio Divina, which is the prayer for reading of sacred scripture and is particularly suited to lay people. Ano sa Tagalog yan? Isinusulong mismo ng Santo Papa bilang paraan ng mga ordinaryong Katoliko para lumalim sa pananampalataya. Ang alin? Ang Lectio Divina o banal na pagbasa ng Biblia. Sabi niya, ipinagbawal daw, sipain pa daw siya. Umumukha mo? Lapit ka to, masipa kita. Ako talagang papatikim sa iyo niyan. Ano? Aksyonin ka ng sipa ng pare? Aksyonin ng sundo, nagbasa ka ng Biblia? Sino niloloko mo? Lapit ka sa akin dito. Ha? Lapit ka sa akin dito. Ano pa sabi? Number 4. Ano sabi number 4? Pope Pius XII, Divino Afflante Spiritu, noong 1943. Sabi dito, the Sacred Synod encourages the faithful to read the divine scriptures and learn by heart, especially the most important and most beautiful text. Sabi niya, bawal daw. Bawal daw. Napakasinungaling mo talaga, no? No, ikaw talaga, yung pagmumukha mo, tatandaan ko yan. Kung gaano kasinungaling yan. Ito pa, sa UCAT, Youth Catechism of the Catholic Church, number 16. Yes, because sacred scripture is the word of God, and whoever reads it encounters God himself. The church urges all Christians to read the Bible daily. Tapos yung sinungaling na yon, sisipain daw. Susuntukin daw ng pare. Kasi ang authority lang ang pwede magbasa. Ha? Saan mo na sa... Ano yun? Totoo ba? Oh. Titanungin na. Totoo ba ang sinasabi nila na bawal sa mga ordinaryong membro, ordinaryong membro ang magbasa ng Biblia? O na membro ng Katoliko, lagyan ng Katoliko, ang magbasa ng Biblia? Ano sagot ni ChatGPT rito? Hindi totoo ang sinasabi ng ilang protestante na bawal sa mga ordinaryong membro ng Katoliko ang magbasa ng Biblia. Sa madaling salita, itong taong ito, nandyan ang pagmumuka, nakikita ninyo. Yan ang pagmumuka ng taong sinungaling. Basta lagi sabadista, bakakon lagi na. Sukura ba sa kuha to si Kuano, si ito? Si Edwin? Edwin ba yun? Edwin? Ha? Sukura siya sa kuha?
Baingo ko nga, basta sa Bautista baka ako tinod bitaw. Ano masahe mo dyan? Tingnan mo, naka 3A media pa naman yan. O, di, sinungaling o totoo sinasabi. O, ano sabi, hindi sa amin to ChatGPT ha? Hindi sa amin to ha? Ayun na yung naka ChatGPT kasi nabubuking siya. Ano sabi ni ChatGPT? Hindi totoo ang sinasabi ng mga protestante na bawal sa mga ordinaryong membro ng Katoliko ang magbasa ng Biblia. Ay, nagsinungaling ha? Sinungaling talaga itong ito. Oh, ano ba ang aral ng simbahang Katolika tungkol sa Biblia? Number 1, hinikayat ang lahat, lalo na ang ordinaryong laiko, na magbasa ng Biblia. Sabi ng taong ito, pinagbabawal daw dahil authority lang daw ang pinapabasa. Oh, napakasinungaling mo. Number 2, ang Vatican II ay nagsabi ring dapat bigyan ng easy access ang mga Kristiyano sa Biblia. Tapos sasabihin ng taong ito, bawal daw. Grabe ka. Tapos number 3, sa misa, araw-araw binabasa ang Biblia. Eh kung bawal ba't pinababasa yung Biblia? Napakasinungaling mo talaga. Matindi ka. Ha? Ha? Okay. Ito, saan galing ang maling sabihang bawal baga ang Biblia sa Catholic? Ito ay galing sa mga lumang paninira. Ginagamit ng mga anti-Catholic groups gaya ng SDA. I know wonder. SDA ito eh. Ginagamit ng mga anti-Catholic groups gaya ng SDA, Born Again, INC, Fundamentalist, ibinabatay sa mga out-of-context historical events tulad ng Council of Saulus na nagbabawal sa mga heretic na gumamit ng Latin Bible walang gabay. Wala namang, di naman heretic yung nagbasa, Krista na nagbasa eh. Krista na nagbasa. Panahon na walang printing press at ang Biblia ay bihira, kaya pinangangalagaan. Pero hindi ito nangangahulog ang ipinagbabawal sa lahat ng Katoliko ang Biblia. Patunay, ay mga Biblia mismo na inaprubahan ng simbahan para sa mga laiko. Tapos sasabihin nyo, bawal. Sinungaling talaga. 3A media ka, sinungaling ka talaga. Ha? 3A media ka eh. No wonder. Sinong 3A media totoo magsalita? Oh, bigyan nyo ako. Iharap nyo sa akin yan. Sinong 3A media totoo magsalita? Eh kahit sa Bacalaris nga, tao, ang bata hindi tao. Oh. Sila ang gumawa ng patakaran sa debate na ni Padre Darwin. Catechism of the Catholic Church lang. Nang tinanong ko siya, yung binasa mo ba ang Bisaya ng Catechism of the Catholic Church? Anong sagot niya? Yan ba ang Bisaya o hindi? Ang mahalaga catechism din yan. Pero sabi niya during sa debate, sabi niya, ba't ka mag-iiwas? Eh ano kung Bisaya ito? Catechism nyo naman ito. Ito naman yung catechism ninyo. Eh ang kanilang ruling, Catechism of the Catholic Church. Hindi naman sinabi doon, lahat ng uri ng katekismo pwede. Wala naman ganun sa patakaran. Eh sila naman, fundamental belief, binasahan ni Padre Darwin ng libro ni Ellen G. White, nagreklamo si Bacalaris. Uy, sleepy na Divine? Sleepy na si Divine? Rice sa Milo? Antaro na? Ito, pasan si Kuya. Oh. So, ano sabi dito? Hindi totoo na bawal sa mga ordinaryong Katoliko magbasa ng Biblia. Totoo na hinihikayat pa nga ito ng simbahan, sa bahay, sa simbahan at sa prayer groups. Ang problema ay hindi bawal kung minsan ay kulang sa pagpapahalaga at paggabay. Kaya ito rin na tinutugunan ngayon ng mga pari at lay minister. Pero sabi nito sinungaling na ito, bawal daw. Sipain pa nga siya eh. Ha? Suntukin pa nga siya eh. Napakasinungaling talaga ng taong ito, ano? Manang mga pari. Asa magkatong simbahan? Dito sa Maramag Bukidnon sa Napanang. Maraming bukid nun. Nagbigay pa siya ng lugar. Hindi na matris yung paring yun. Patay na yun eh. Tanda-tanda mo na eh. Tanda-tanda mo na. Pero ito mahalaga dito.
kahit na anong pagsisinungaling ang ginawa niya sa bidyong ito, napapatunayan na hindi opisyal na turo ng simbahang Katoliko na ipagbawal sa mga sakristan ang pagbasa ng Biblia. Oh, ating tanong yung ChatGPT. Ano ang turo ng Iglesia Katolika? Turo ng Iglesia Katolika sa mga pari na nagbabawal sa mga sakristan na magbasa ng Biblia gaya ng sinasabi ng SDA member na ito, na nasa videong pinapanood ko. Ano sagot? Oh. Ano sagot dito? At tatin nyo ha. Kita ko sa inyo ha. Ano sagot sa ChatGPT oh. Ano ang turo ng Iglesia Katolika sa mga pari na nagbabawal sa mga sakristan na magbasa ng Biblia gaya ng sinasabi ng SDA member na nasa video pinapanood ko? Ang turo ng simbahang Katolika ay malinaw na salungat sa sinasabi ng ilang membro ng SDA na ang mga pari raw ay nagbabawal sa mga sakristan na magbasa ng Biblia. Sa katunayan, walang turo o kautusan mula sa simbahan na nagsasabing ipagbawal sa sinumang laiko kabilang ang mga sakristan ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Oh, wala talaga. Oh, ano ang tungkulin ng pari ukol sa Biblia? Ang mga pari ay may tungkuling turuan, gabayan, at ipalaganap ang banal na kasulatan. Anong sabi ng taong ito? Ang sabi ng taong ito, nung siya'y nagbasa, suntukin na sana siya. Sipain na sana siya. Kaya naisipan niyang lumabas sa kumbento dahil suntukin siya. Anong pare? Napakasinungaling mo talaga, no? Uy, si Kuya. Oh, si Kuya. Kasi mo kuha, ikaw ako. Napakasinungaling mo talaga kung sino mang Trey Media ka. Hoy, Jerry Laig! Yang membro niya, pagsabihan niyo yan, ha? Oh, ayun, let's go na tato. Ito. Ay, mo maguba ng TV ni mo nga. Okay, so, ngayon na lamang ako kasi may lakad pa ako. Paalam na sa inyo. At nawa is, kung sino man tong taong ito, magsisisi ka niyang pag hindi mo binawi yan. Umamatay ka sa araw na paghuhukom na talagang hahatulan ka ng kasinungaling yung sinabi mong yan. Dahil alam mo mismo sa sarili mo na hindi totoo yan. Nagsinungaling ka lang para matuwa yung kausap. Okay, maraming salamat po and bye-bye.